Okay, good day sir. I'm Mark Christian Lawrence Vasco from BSIT3A. This is the activity 2 in UED, which is the redesign your partner app prototype. Instructions: take your classmate app design and make it better, and add micro interaction, animation, and missing screens or page to improve how the apps look at and work. So this is my partner is si John Melvin Laron. So ang ginawa niya is library management system. So as you can see, this is yung mood board niya. So ganito yung mood board niya. So nandito para siyang alam niyo yung website. Hindi naman totally website dapat to library system ata to So yan, andito ito yung sign in niya, ito yung mga niya. So tignan natin yung niya. So ito yung sign in niya. So kasi naka-sign in ka na, tapos meron na sa taas library, home, about, home, books, contact, and logout. So dapat pag magsa-sign in ka niya, wala pa yung mga yan So ba't may logout na doon kung hindi ka pa naka-sign in, di ba? So dito sa login, ganun lang din. Pagka meron lang din dito home, about, books, contact, and logout. So para siyang talaga, ano kasi to? Para siyang website talaga na dapat management system yung gagawin So ito sa sign in is nagkamali siya kaagad. In-improve ko yung neto. In-improve ko yung sign in saka login niya. So as you can see, dito tayo sa akin. So dito sa baba, this is my mood board. So as you can see doon sa mood board niya, ay sa login niya, wala siyang dapat normal lang, ganyan ganyan yung design. So ang in-improve ko lang naman is dinagdagan ko ng para professional. Dapat dinagdagan ko ng mga codes ng isang library management system. And this is the login, and pag clinic to, pupunta doon sa register. So this is the register. Same design pero mas simple lang, kasi dapat simple lang pag library management system. So check natin yung niya kung gaano gumagana to. So as you can see, ganito yung gumagana sa kay John Melvin Laron. So naka-home ka na kaagad kahit hindi ka pa naka-login. So dapat nagsa-sign in muna siya dito. Then pagka-click ng sign in, pupunta siya dito sa login. Tapos pagka-click nitong login, dapat lalabas tong mga to. Nakalabas na kaagad tong mga to. Dapat yon yung una niyang pagkakamali. So X, yan. So as you can see, doon naman tayo sa dashboard. So sa dashboard niya, login natin. So as you can see, naka-home siya kaagad. So welcome to our library. So hindi naman dapat ganito yung magpapakita pag system about, home, about, books, and contact, and logout. So para talaga siyang website. As you can see, GM library, then books, ito lang yung books niya. So pag clinic mo yan, hindi lalabas yung books niya. Tapos ito, then about, then home, yan. So ito, iayos natin to. Mas maganda, papagandahin pa natin to. So yan lang yung kay John Melvin Laron. So ito yung sa akin, may admin siya, saka may student na rin siya. So dalawa na yung ginawa ko, admin sa student na lang din. So this is the mood board of the students, and this is the mood board of the admin. So ang nilagay ko dito is dashboard, tapos add book, borrowed book, return book, manage student, report,
manage book, and settings. So, ang dami nan. So, may add book na siya. So, pag nag-add book tayo dito, pupunta siya dito sa, mag-add siya ng book. So, dito, try natin i-run tong sa atin. So, as you can see, yan. So, may login sa register. So, pag clinic natin to, pupunta sa register. So, pagka-register natin, pupunta siya dito sa login. So, click natin tong login. So, this is the dashboard. So, ang kagandahan lang dito kasi is may data visualization na siya. So, as you can see kay JM, wala siyang data visualization. Then, dito, which is nakikita mo na kung ano yung books na title, author, tapos category, kung ano yung category ng books na hiniram ng isang tao. Tapos ito yung borrower. So, nagbaborrow na siya, pwede na siyang umiram. Tapos dito, yung status is borrower na. So, dito, pagka-clinic natin tong add book, yan, add book, lalabas tong mga, kung mag-add tayo ng books, sa kanya kasi walang add books eh. So, hindi naman tatawagin na system kung walang admin saka student. So, dito, si admin lang nakakakuan ng add book. So, pagka-submit na ito, automatic malalagay dito. So, added successfully. So, as you can see, pagka-submit, pupunta na dito. So, dito sa borrowed book naman, dito, which is the, pag naghiram tayo ng books, which is ito, andito yung mga taong naghiram ng books. So, sabihin natin, itong si Sanderwell, naghiram siya ng Bleach na book, September 1, 2025 yung borrowed date niya. Then, return date niya is September 21, 2025 on time. So, status is on time. So, may return and renew tayo dito. So, dito lang din, Sword Art Online Light Novel. So, si Vasco Mar Christian, naghiram siya ng September 10, 2025, October 20, 2025, then, Juson, yung parang, kwan na nito, palapit na yung deadline ng books na kwan. So, i-renew na lang natin siya. So, contact. Then, dito, ibong Adarna, si Dance Roberto Cruez, July 20 siya nagkwan, humiram, tapos September 39, hindi pa na ibabalik. So, na-overdue na siya. So, magsiset tayo ng reminder. So, itong pag-clinic natin tong set reminder, pupunta doon sa student dashboard, which is kung nakalagin tong Dance Roberto Cruez, kung nag-set tayo ng reminder, magpa-pop up doon sa kanya. So, magpa-pop in rin pag clinic natin tong request find. So, magpa-pop up rin sa kanya yung student dashboard. So, dito, ganun lang din, student, then wala lang din, then return and renew contact. So, as you can see, this is the borrowed book. Then, this is the return book. So, as you can see, return book. So, ito na yung mga nakapag-return na ng books na sa atin. So, andito may total returns tayo, 58. This week, 312. Then, on time, 286. Then, late returns, 26. So, as you can see, dito may mga books tayo dito na Bleach, Daryl. So, pangalan na naman ng kwan. Tapos, September 1 ulit siya umiram. Tapos, September 21 ang return date niya. So, nai-return naman ng maayos. Tapos, good yung condition. So, return and renew. So, dito, Sword Art Online, si Labrio, September 10, 2025, October 20, 2025, na-return, tapos may damage, pwede natin siyang i-renew. So, isasabihin natin renew. Tapos, pwede rin natin siya i-contact. Contact yung, kung sino tong Labrio na students, i-contact natin dun sa student dashboard na pababayaran niya tong damage ng books. So, kasi may damage yung books eh. Then, na maayos na condition yung pinahiram sa kanya, tapos may damage na. So, dito, Ibong Adarna, Rubex Rex, July 20, 2025,
September 30, 2025, nai-return na siya. So, fair, set reminders and request fines. So, yan. Dito lang din sa damage, pwede tayong kausapin muna natin siya kung ano yung gagawin niya, kung papalitan niya ba o hindi. Or, pagpapayadan natin siya ng fine. So, that's it. Yan lang din. Then, sa manage students, as you can see, andito na lahat ng students na nakalagin dun sa admin dashboard. So, active students, 1,203. Then, new this month, 253. Then, with overdue 9. Tapos, deactivate yan na, deactivate is 67. So, then, andito ako, then, active, tapos pwede natin siya view, edit, tapos delete. So, yan. Then, dito, ganun lang din. Then, after nun, dito naman tayo sa reports. So, sa reports, dito mo makikita lahat ng students yung kung sino yung total borrows, 1,250. Then, average students, 6.2. Overdues, 2.6. 206. Then, returns rate is 84. So, dito makikita yung borrowing summary. So, pag clinic natin itong view, makikita natin lahat ng nakaborrow. Then, pag in-export natin, pupunta siya as a CSV. Top students, yung mga students na top na nanghiram ng book. So, ang number 1 is Basco Mart 18. Then, number 2 is Love Esmeralda 17. 17 yung books, which is itong number is mga books na hiniram nila. So, si Priya Sen is 15. Si Chen Wu is 12. So, yan in. Then, inventory status, total titles, total ng books na available is, total is 5,420. Ang titles ng book, lahat. Then, available, which is the 4,876. Then, borrowed is 544. And damage and loss, damage and loss, 22. So, that's it. Ito yung mga taong may overdue, yung parang nakakuha na siya ng tapos na yung deadline ng days ng paghiram ng book, pero hindi pa na ibabalik. So, dito si Priya Sen, refactoring yung books niya na iniram, tapos March 21, 2025. So, overdue niya is 12 days. Then, yan lang din, ganun lang din sa iba. Then, dito naman tayo sa manage book. So, as you can see, dito makikita lahat ng books na available. So, dito, clean code, Robert C. Martin, software chip, craftsmanship, then, ito yung ISBN, then, available nga ba tong book na to? Dito, pag sinearch na, di ba, pag may nanghiram ng student, so, sabihin na lang nag-request yung students na, sabihin natin, clean code. Pag sinearch nitong admin dito na clean code, pupunta dito sa, lalabas yung mga books na kung available pa or hindi. Pag available, pwede niyang may RAM. So, then, dito tayo sa settings. So, sa settings is dito yung settings ng admin. So, dito library info, Central City Library, then address 123 Knowledge Avenue, Block B. So, yan. Then, dito, contact email, admin a, library.edu. Contact numbers, 0945597451. Then, admin profile. Yung admin profile is si Kaisen. So, per admin. So, email niya is kaisen8@library.edu. Tapos, time zone niya, UTC minus 5 o'clock. So, language niya, English and Tagalog. So, borrowing policy. Ito yung borrowing policy niya is,
apply, which is max books students 5 per books. So siguro napapatanong kayo, bakit dito may nakahiram ng nakahiram ng 18. So yung iba dito is naibalik na. So yung naibalik na yung books, tapos kung naibalik na, pwede na naman sila maghiram, tapos magdadagdag na naman dito. So yan. Then borrow duration 21 days lang. So renewal allowed 1 time. Then overdue fine days 0.50. Kada isang araw yung overdue niya is 0.50. Then allow reservation, then allow notify on overdue. So dito notification, default channel, and email automatic na mag-email sa kwan to reply to no reply at library.edu. So pwede naman nating kaisen at library.edu. So overdue reminder 3 days before due. So magse-set tayo ng remind sa students, which is kumbaga ako yung students, magse-set tayo ng email sa kanya before 3 days bago yung due date. Then student push notification, admin email alert. So dito data export data format is CSV. So pwede natin siyang ma-format na CSV, which is I think Excel, pwede natin siyang gamitin sa Excel. Then yun, export data. Then dito sa security, format requires for admin lang. So season timeout. So pag nagkaroon ng error, which is 30 minutes lang siyang babalik. So IP allow list 192.168.1.0 or /24. So dito danger zone, then dito disable student login. So pag clinic natin to, yung kung maglalagin si students, pag clinic natin yon is para ma-disable muna. Then dito naman tayo sa students. So as you can see, this is the students dashboard. So ito yung makikita ni students pag naglagin siya dito sa portal na to. So yan. Then walang pagkaiba kasi same lang sila ng kwan. Dito lang nila i-online, same lang din sila doon sa kabila. Then register, login. So pagka login natin, aray ko, pagka login natin, then pagka-login natin, pupunta siya dito sa dashboard ng students. So that's it. This is the dashboard of borrowed books. So ito magpapakita yung iba, kunwari si Vasco Mart Christian, nag-login siya dito. So makikita yung hiniram niyang books. So 4. Tapos return niya is 18. 18 na yung return niya. So overdue niya is 3. Then yan, makikita niyo dito yung mga hiniram niya, tapos yung overdue niya is andito. Tapos yung mga total borrow niya is 22. Dito yung graph, yung data visualization. Then dito tayo sa return view, return books. Ewan ko ba't ganun, ayaw mag-connect to, ayaw ma-fix tong color na to. Then dito sa return books, andito mo makikita yung mga pwede ka mag-return sa kanya, tapos submit return, tapos pag sinubmit return mo, pupunta ka dun sa magno-notify
magno-notify kay admin. So, this is the, pwede mo siyang i-click dito, click all mo, pwede. Tapos, then, magpapakita dito pag clinic mo lahat yan. Dito, tapos, preferred return date. So, anong date ba i-return mo? So, sabihin mo, i-return natin lahat. So, sabihin natin October 20 ngayon. So, sabihin natin October 21 at 10 p.m. ay 10 a.m. Then, drop off location doon sa main building ng school. So, sabihin natin Atlas Library. Then, notes, return all borrowed books. Then, submit. Pagka notes, optional lang yan. So, return all borrowed books. Then, submit natin, dear librarian, or then, submit natin. Then, dito, no pending, details, then, yun. So, dito naman sa data visualization, as you can see, may total borrowed tayo na 28. Nabubuo yan. Pagka binalik natin, hiram ulit tayo ng books, magto-total na naman dito. So, yan. Hindi ka pwede ata magre-request ka muna ng books dito. Tapos kung pag sinend mo to, lalabas dito sa magto-total value ay total borrowed. Magiging 29 na pag nag-request ka. Diba pag nag-request tayo? So, ito, nag-request tayo, send natin. Magno-notify kay admin. So, si admin, pag all goods naman, meron yung available naman yung books. Dito, magno-notify si admin dito papunta sa students na your request to borrow books is added successfully. So, pwede mo na siyang hiramin, kukunin mo na lang, tapos ibalik mo muna yung books na hiniram mo, tapos bago ibibigay ni admin yung hiniram mong books ulit. So, yan. Then, returns on time, 22. Then, overdue count, 6. Then, on hold request is 2. Priorities. Then, dito, pwede mo yung ma-adjust. So, pagpapakita yung mga yan. Then, ito. Line graph. Then, pie chart. Then, dito yung books na on time at due date. Soon. Then, yan. Then, ito na yung makikita mo naman sa dashboard mo na overdues. So, yung mga late nung na naipasa. So, dito pagpapakita. So, ito is total overdue is 6. So, ay 7 pala, yung 7 yung overdue ko dito, overdue. So, magsa 7 to, 7. So, So, makikita mo dyan is 7. 7 dapat yan. So, 7 yan dapat. Then, dito is borrowed return. Dito mo makikita yung days ng mga na overdue mo na books. So, yan.
Then dito yung draft. Then dito yung mga estimate late fees. So $14. $14.50. So USD ata. USD. Then 21 days. Oldest overdue 21 days. So 21 days na yung hindi mo pa na ibabalik yung book. So yan. Then dito tayo sa profile. Ito yung profile ni student. So yan, pwede mo siya ma-edit, copy. May library card ka na rin. So then program nyo is Bachelor of Science and Information Technology, 3rd year. Then main library desk. Then email plus push, ikukan mo lang to, tapos share reading list off. Pwede mo siyang i-on, and Pacific time PT. Yan. Then save change. Dito pwede mo siyang ma-edit yung email mo, then number mo. Then dito account and fees. Dito yung babayaran mo. Now borrowed books is 5. Then borrowed limited 10. Then ito yung mga kwantas doon. Pagka kwan nito, di ba may babayaran ko 14.50. So download statement. Pwede mo siyang i-download, tapos pakita mo doon sa school, doon sa librarian. Pakita mo, pwede mong bayaran siya ng cash. Pero pag kwan naman, pwede mo siyang bayaran ng GCash. So pay balance. So yan. Then pwede mo rin siya mapalitan ng password then pagkatapos ng 90 days. So sabihin natin nagpalit ako nung July, tapos hanggang ngayon hindi ko pa napapalitan, pwede ako magpalit ngayon. So yan. Then search books. Dito meron tayong search book. So pagka clinic natin tong enter keyword, kumbaga mag-search tayo ng books na ano ba maganda, is yan, clean code. So pag sinearch natin yan, magpapakita kung ilan yung available. Then dito, kung ano ba yung gusto mo is available ba. Pag clinic mo tong available, magpapakita. Then check out. Then kung pag clinic mo rin to ebook, pwede rin mo siyang makitang ebook. Kung meron, lalabas yung display na ebook. Then dito last 5 years, pwede mo rin siyang makikita. Then yan, programming algorithm, yan. Then dito sa request to borrowed books, which is yan, may front page, tapos yung borrowed books ay yung title ng books, tapos available, main desk, remove, X natin yan. Pwede natin siyang, yun nga sinasabi ko kanina, na nagre-request muna tayo ng books bago, magbabalik muna tayo ng books, di ba? Magbabalik muna tayo ng books kay librarian, mag-email tayo sa kanya. Then pagkatapos natin pag na-approve ni admin yung books na i-return natin, pwede ulit tayong miram, tapos request tayo ulit ng hiram tayo, request tayo kung anong books yung kailangan natin. Then totally magre-request tayo dito kung kailan yung date ng pipick upin mo, tapos yung loan duration mo. Pwede mo siyang sabihin mo lang 1 day, sabihin natin 1 day. Kung kailangan mo lang yung books na yon is isang araw lang, ibabalik mo rin kinabukasan. So sabihin mo lang din dito sa loan duration. Then dito sa note to librarian, dear librarian or ma'am and sir, I want to borrow these books because I need. Ganun. Then email confirmation, magno-notify sa atin yung email confirmation pag once tayo nag-send kay admin. So magno-notify sa atin yung email na pag nag-email tayo, di ba nag-send na tayo, so may matatanggap tayong email, your request is processing. So pwede na siyang processing pa lang. So
Pagka-process na yon, pupunta na tayo sa library. Then, send. Okay na yan. Then, log out. Then, yun. So, that's it. That's it, my ito yung kay John Melvin. Then, ito yung sa akin. So, sa baba lang din. So, dalawa yan. Admin and student dashboard. So, okay. I'm Mark Christian Lawrence Basco from PSIT3A. This is my activity 2 in UED, User Experience Design. So, that's it.